Amen. Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. At sa pagkakataong ito, tayo ay muling makakapag-aral sa kanyang mga salita. At maraming salamat sa Panginoon dahil medyo na-disturb tayo, no? Anyway, let's continue. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa ganitong pagkakataon, tayo ay makapag-aral sa kanyang mga salita. So, sa araw na ito ay ating tatalakayin ang isang magandang topic, no, about the bird's eye view, no, ng banal na kasulatan. So, ating natunghayan sa nakaraan na this praise the faith of Jesus Christ. Ito ang ating pinaka-culmination sa dalawang topic na ating tinilakay din, ano, sa nakaraan. Ito yung which is the justification by faith for the circumcision and the justification through faith for the uncircumcision. So itong dalawang justification na ito, which is there is a distinction, ito yung culmination, no, ng dalawang ito, which is the faith of Jesus Christ. Sa ating pag-aaral, ang dalawang klase ng justification na ito ay kailangan itong faith of Jesus Christ. Hindi lamang tayong nasa ilalim ng biyaya, kundi even yung nasa ilalim ng kautusan, no? So kailangan nila yung faith of Jesus Christ. Lahat ng ito ay nakatuon doon sa faith of our Lord Jesus Christ. So, ating natunghayan sa nakaraan that this faith of Jesus Christ ay kailangan sa bawat panahon from Genesis to Revelation, ano, para makapagpatuloy tayo sa ating journey. Yung nasa Old Testament, even in this present time, upang tayo ay makapagpatuloy sa ating journey, so kailangan natin yung ginawa ng ating Panginoon Yesus, the faith of Jesus Christ. So marami na tayong paksang tinalakay, no? At sa ating pag-aaral ay batay sa instruction ni Pablo, which is by rightly dividing the word of truth. Hanggang ngayon, marahil ang iba ay hindi pa may salarawan, ano, kung ano ang ibig sabihin nitong rightly dividing. Sa pag-aaral ng salita ng katotohanan, no? Marahil yung iba ay hindi masyadong makuha o may salarawan nga, no? So marahil ang iba naman ay nababasa nila ito, itong instruction na ito sa sulat ni Apostol Paul sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Subalit wala silang kaalaman patungkol dito. Just there, parang dumadaan lang, ano, nababasa nila sa scripture, pero kuminsan wala silang hindi na ito nabibigyan ng pagkakataon suriin, ano, kung ano bang ibig sabihin ng rightly dividing in the word of truth. So, maring hindi rin nabibigyan ng pansin, no, ang kaisa-isang talatang ito kung bakit o kung paano aralin, ano, ang salita ng Diyos. So, I think lahat naman tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos at alam ko na ito ay atin na itong nabasa, no? Sa panahon natin na napakaraming method in studying the word of truth, no? Napakaraming method, no? Kahit ng mga ito cannot find in the scriptures. Walang ibang paraan, no, in the scriptures, no? O walang ibang paraan na ibinigay si Apostol Pablo kung paano natin aralin, ano, ang salita ng katotohanan, which is by rightly dividing it. Yun lang, ano? Napakaraming mga method, ano, paraan, kung paano pag nag-aaral tayo sa isang school, maraming mga methods, no, kung paano natin ito approach yung Word of God. Pero si Paul, iisa lamang paraan, ano, kung paano aralin ang salita ng katotohanan, which is by rightly dividing the word of truth. This method of study in the word of God ay hindi tinatanggap ng karamihan. Actually, hindi ito tinatanggap ng karamihan. Inuulit ko, ang karamihan, ano? Because it is totally contrary sa mga traditional teachings of Christendom today in this present time.
Again, ang ibig sabihin ng Christendom ay mga Christian groups of different beliefs. Lahat, no? Lahat ng mga grupo, no? There are about 45,000 denominational in the entire world, no? So, iba't iba ang kanilang mga beliefs or minanang turo, no, sa mga schools of theology or sa mga great commentaries of all times, no? Dahil sa sistemang paniniwala ng iba at naitanim na sa kanilang puso, ay mahirap nang makita, no? Mahirap nang makita kung ano ang sinasabi o nakasulat sa pahina ng Biblia. Ito yung isang malaking problema sa ngayon, ano? Madalas ang mga nakikinig, ano, sa pangangaral, katulad natin ngayon, di ba? O tagapagturo, no, ay hindi na sinusuri, no, kung ano ang nakasulat sa salita ng Diyos. So, nakita ba ninyo yung sa Acts, sa Berea, yung mga Berean? Pagkatapos nilang narinig yung salita ng Diyos, bine-verify yung sinasabi ni Pablo, no, kung ito ba ay naaayon sa salita ng Diyos. So dapat ganun tayo mag-aaral sa salita ng Diyos, no? Hindi lang tayo tagapagkinig, kundi ito ay kinakailangan nating suriin, ano? Dahil sila ay tapat at may tiwala sa kanilang leader, no, na nagtuturo sa kanila. Ito rin ang nagiging dahilan kung bakit hindi lumalago, no? Hindi lumalago ang iba sa kaunawaan sa salita ng Diyos dahil wala tayong panahon, ano, upang suriin, ano, ayon sa sinasabi ng Biblia ang ating tinatanggap na aral. So, kailangan nating balikan, aralin. So, maging seryoso tayo doon, ano, sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Bilang isang tagapagturo, wala naman dapat tayong ikabahala, no? Kung ikaw ay tapat na nagtuturo at ito ay ayon sa nakasulat sa salita ng Diyos. Of course, kung nandun sa salita ng Diyos, bakit tayo natatakot? Nandun eh. Kailangan nating siguraduhin, ano, na ang ating itinuturo ay sinusuportahan ng salita ng katotohanan. And make sure that ito, no, that is biblical and dispensational. So napakahalaga, no, na dapat biblical and dispensational. Minsan nagkaroon akong pagkakataon na ibahagi this method of study or how to study the word of truth by rightly dividing it. By the way, yung rightly dividing, it is only one time na mention in Scripture, that is in 2 Timothy chapter 2 verse 15. At ito ay naisulat lang sa isang translation, no. I think New King James Version nandun din. Pero lahat no, wala na, no. Tinanggal nila itong rightly dividing the word of truth. So, kung saan mayroon ako na-share at ito yung mga kaibigan, ano, mga nakasama ko sa isang iglesia. Sila itong aking mga friends, no, and mga kapatid, no, kung saan ako nakakilala sa Panginoon. So, after na nakarinig sila ng katotohanan sa sinasabi ng Biblia by rightly dividing it sa aking pagbabahagi sa kanila, maraming tanong na ibinato, no, sa akin. Of course, siyempre, itatanungin ako kung parang bago sa kanilang pandinig. Maraming mga tanong na ibinato sa akin. By the way, for your information, kapatid, marami akong nakasamang local churches, no? Mga kaibigan natin, no, sa nakaraan. Lahat ng aking naging pastors, of course, mga kapatid, ito yung sinasabi ko sa inyo. Sa akin silang, actually, lahat yan ay aking minamahal, ano? Walang favoritism sa mga ganung tao na naging bahagi ko sa aking buhay spiritual, ano? At sa panahon natin ngayon, wala akong itinataas na local church o simbahan, ano? Lahat tayo ay naligtas dahil sa ating pananampalataya sa ginawa ng ating Panginoong Yesus doon sa krus ng Kalbaryo, no? That's all, no? Wala naman tayong may pagmamalaki, di ba? Sabi nga ng Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Ang unang tanong sa akin ng isang kapatid kung bakit ang ibinabahagi ko sa kanila ngayon ay hindi itinuturo, no, ng aming pastor, no. Ito nagiging ang tawag dito, transparent sa inyo, no. So
At ang pangalawang tanong niya kung kaninong pastor ako nakarinig ng ebanghelyo ng kaligtasan. Sino yung unang taong nagbahagi sa akin ng kaligtasan? Huwag na tayong magbanggit. Tinanong din kung bakit hindi pareho ang aming pananaw sa ngayon. Sa ngayon. So, nakilala ko ang Panginoon, nais kong i-share sa inyo, nakilala ko ang Panginoon at naligtas dahil narinig ko ang Ebanghelyo sa pangangaral ng buting pastor ngayon. Nang una akong naging pastor, So, subalit naniniwala ako na ang kaalaman ay isang patuloy na proseso. Learning is a continuous process. Lagi ko itong binabanggit sa aking pag-aaral sa salita ng Diyos. Mayroong isang talata sa Biblia which is transdispensational truth that we need to grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Nasa Peter yun, And there is no other way to grow in the knowledge of Him, And it is by studying the word of truth, rightly divided. So ito lang ang paraan. Dahil yun ang instruction directly ni Paul to the body of church, o to the body of Christ. Sa iba naman, kapag narinig nila ang rightly dividing, ang iniisip nila kaagad ay hyper-dispensationalism. Next time, we will discuss this, ang tawag dito, isang topic na medyo binibigyan ng issue, or I mean, very controversial topic. So, pagkatapos ng live streaming sa aking huling topic last time, which is by faith of Jesus Christ, isang kapatid ang nagtanong sa akin kung ano ang aking statement of faith, or itinatanong niya sa akin kung ako daw ay isang hyper-dispensationalist. So ako, pagka nagre-response ako, minsan kasi merong mga kapatid na nagko-comment, hindi ko nakikita, At nasi-share na lang ng ibang kapatid. Pero sa akin, hindi ko lang kung bakit hindi ko nakikita, Anyway, nagtanong sa akin, merong mga pastors and some believers called me hyper-dispensationalist. Marami na akong narinig. Kahit na ang salitang ito para sa akin na hindi nila lubos naunawaan. Ang salitang ito ay wala sa banal na kasulatan. Ang ibig sabihin ito ay something na ginawa lang ng ibang denominational churches to protect their traditional practices and doctrines. Yung doctrines. So, kapag sinabi nating hyper means over, above, and beyond, exceeding, or above normal. Yun ang ibig sabihin ng hyper, mataas, yung pwedeng outside the word of God, In short, labis or kulang sa sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi ito sinasang-ayunan ng salita ng Diyos o the word of God. Kapag sinabi nating dispensation, it is a set of instructions, na ibinigay ng Diyos sa bawat tao sa iba't ibang panahon, upang ito ay sundin. Halimbawa, alam naman natin yan, di ba? There are a lot of dispensation. Sa next time we will see, makikita ninyo. Kapag narinig natin ng ibang tagapagturo ng salita ng Diyos, ang salitang dispensationalism sa iba at hindi naaayon sa kanilang set of doctrines, sa kanilang local church, pag hindi sang-ayon sa kanila, they will accuse you as an hyper-dispensationalist. So, ganon. Pag hindi ka nakaayon doon sa kanilang doctrine, they will call you hyper-dispensationalist. So, ako ay naniniwala that the key to dispensational understanding ay kailangan nating malaman ang tatlong pangunahing division ng iyong Biblia. Kailangan makita natin yon. If you are a dispensationalist. So, sa dahilan kung bakit nais kong uliting muli. Actually, mayroon akong topic about this, pero mayroong pagbabago lamang, ng konti. Today sa ating topic, at bibigyan din ang tungkol sa bird's eye view,
of your entire scriptures. Maiksi lang, no? Pero nais ko sanang bigyan ng topic about God's timeline someday. But today, maliit na portion lang ang ating titignan, no? Mayroon tayong tatlong bahagi sa pag-aaral tungkol sa God's timeline sa nakaraan, at ito ay nasa aking FB account. Makikita nyo doon, or YouTube channel. Pwede ninyong panoorin doon. Pero one day, plano ko na gawin na isang topic lang na maiksi. Ano? Titignan natin kung paano natin makukuha. No? Kung maalala ninyo sa ating nakaraang paksa, ang Diyos ay ginagamit niya ang tongues, yung speaking tongues, no? Para sa pagpapahayag ng kanyang mga salita. Sa mga panahong iyon, ang mga salita ng Diyos ay hindi pa kumpleto. Of course, hindi pa kumpleto. Even si Pablo, mayroong time na hindi pa siya naligtas, no? At mayroong pang mga dapat ipahayag sa kanya, no? So balit after the complete revelation of the entire scriptures, hindi na natin kailangan yung tongues. Na-desist na, hindi na siya nag-exist. Usually, hanggang ngayon, marami pa rin, mga kapatid, no? Ibang local churches, no? And they are practicing, kahit hindi na kailangan sa panahon natin. Marami, di ba? Yung mga... So, alam na natin yun, di ba? So, natutunan ko rin na by rightly dividing the word of truth, na the moment na nanampalataya ang isang tao sa Ebanghelyo, siya ay nabautismuhan sa Santong Espiritu into the body of Christ. Ito yung sinasabi sa Ephesians chapter 4, verse 5. So, ano bang nakasulat doon? In verse 5, one Lord, basahin na lang yung pre-context, no? Lahat ng, para makita ninyo kung ano yung context dito. But anyway, ang binabanggit dito sa verse 5 about there is a one baptism. Walang dalawang bautismo sa present dispensation, no? Ngayon, or in the body of Christ. This baptism is referring to 1 Corinthians chapter 12 verse 13. Ano bang nakasulat doon? For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, no? Whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. No? Kaya nga hindi natin kailangan ng tubig ng bautismo today, sapagkat ang tubig ng bautismo ay requirement of the law bilang pagtatalaga sa mga Hudyo before they will become a kingdom priest during the kingdom reign of Jesus Christ. In the Old Testament, yung mga anak ni Levi as a priest, before they will papasok sila sa kanilang tungkulin as a sacerdote, no? Yung priest, kailangan silang dadaan sa tinatawag nilang bautismos o sila ay lilinisin. Yun ang inihiling ng kautusan, no? Bago sila itatalaga, no, sa kanilang gawain, no? So, tignan natin, kung gusto nyo, muli, I encourage you to watch the full details sa ating topic in baptism, no? So sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos, rightly divided, para maiwasan ng kalituan, dapat nating makita ang distinction. Pag hindi natin nakita yung distinction, babalik-balik tayo doon at hindi tayo makakarating, Dahil para sa atin, minsan lang, ang tingin natin ang Diyos ay nagsalita sa isang tao, no? So there is a distinction sa iba't ibang panahon. At ang pagkikitungo ng Diyos sa tao, no? Kailangan nating tanggapin na mayroong distinction sa gospel na tinanggap ng Israel at sa mga Gentiles. Pag hindi natin nakita to, mahihirapan tayo sa ating pag-aaral, rightly dividing the word of truth. The message of Peter, James, and John to the circumcision. To the circumcision, and Paul to the uncircumcision. Yun ba, wala bang pagkaiba? Mayroon, of course. Because circumcision, they are under the law, and uncircumcision, the Gentiles people, they are under grace. They are under grace. Dahil wala namang kautusan na ibinigay sa kanila. In Galatians chapter 2, verses 8 to 9, basahin
ko yung verse 8. For he that wrought effectually in Peter to the apostleship of the circumcision. Take note na, in verse 8, si Peter to the apostleship of the circumcision, the same was mighty in me. Sino nagsasabi rito? Si Paul toward the Gentiles. So si Pablo toward the Gentiles, while the apostleship of Peter is to the circumcision. In verse 9, and when James, Cephas, and John, who seemed to be pillars, perceived the grace that was given unto me. So nung nakita nila, ibinigay din sa kanya, they gave to me, si Pablo itong binay ito, and Barnabas, the right hands of fellowship, that we should go unto the heathen. Sino ba yung mga heathen? Heathen are the Gentiles people, and they unto the circumcision. Sina Peter, James, and John to the circumcision. Sa pagtutuli, marami pang mga instructions ang pagkakaiba sa sinulat ni Pablo, at sa ibang mga apostol. So, isang dahilan kung bakit hindi makita ng iba dahil sa instruction na ibinigay ni Pablo sa 2 Timothy chapter 2 verse 15 ay hindi sinusunod. In rightly dividing the word of truth, kailangan nating sundin itong basic pattern na itinuturo ni Pablo. That the major division of your scriptures, ito, narinig na ninyo ito, pero nais ko lang i-remind, that the major division of your scriptures, which is the key to our understanding today, is prophecy and mystery. Once na nakita mo yung prophecy and mystery in the rightly dividing the word of truth, madali na sa atin, kung kanino ba itong salitang ito, tinutukoy, sino ba yung kanyang kinakausap. Pag kasi hindi natin nakita yon, hindi natin na ma-pinpoint, at nagugulo tayo, nalilito tayo, claiming that those promises to Israel, pilit nating i-impose, overimpose ay impose sa atin, ipapatong natin sa ating kapanahunan. Kapag sinabi nating prophecy, dealing ng Diyos sa Israel under the law, sa ilalim ng kautusan, ang Israel. Kapag sinabi nating mystery, dealing ng Diyos sa body of Christ under grace. By the way, body of Christ is composed of believing Jews and Gentiles, So, Romans 11:6. So, sabi nga niya doon, and if by grace, then is no more works, Otherwise, grace is no more grace. Ito, pagka tayo ay nasa ilalim ng kautusan, ilalim ng biyaya, sa biyaya, wala nang kautusan. It's kung gawa, So, otherwise, sabi nga niya, otherwise, grace is no more grace. Kung hahaluhin mo nung gawa, So, today, tayo ay nabubuhay sa panahon ng biyaya ng Diyos. Nabubuhay tayo sa panahon ng biyaya ng Diyos, Nahahati ang pananaw ng mga Kristiyano sa dalawang division ng Biblia. Iniisip ng marami, ang dalawang ito ay pareho lang, Walang pagkakaiba. Subalit, hindi ito pwedeng mangyari, Dahil malaki ang pagkakaiba kung iyong makikita, kung ating titignan. There is a big difference in understanding them. Malaki diferensya, Kaya nga sinasabi ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 2:7, meron tayong definite message about considering what I say. O consider what I say, sabi ni Paul, and the Lord give thee understanding in all things. Kaya hindi tayo nagkakaroon ng understanding kasi sabi ni Lord, and the Lord give thee understanding in all things. Sabi niya, anong gagawin? Consider what Paul say, Kung anong sinasabi ni Pablo. If you understand that Paul speaks to you as Gentiles in Romans 11 verse 13, if you understand na mayroong mga sulat o aklat, para sa bansang Israel tungkol sa programang ayon sa kanila, sila ay nasa ilalim ng kautusan. Kung or if you understand na mayroong mga sulat o aklat para sa body of Christ tungkol sa programang ayon sa kanila,
sila ay nasa ilalim ng biyaya. Madali para sa iyo na makita, no, ang pagkakaiba ng dalawang pangunahing division na ito, no, sa pag-aaral sa salita ng katotohanan. Itong dalawang great division o major division in your scripture, no, which is the prophecy and the mystery. So, balit ang iba ay wala itong dispensational understanding, ano. Wala, as in para bang pare-parehas lang, ano. Hindi nila nakikita yung kanilang I mean, those they are dispensationalists. Mamaya titignan natin, no. Hindi nila nakikita yung pagkahati, no. So, wala silang dispensational understanding sa bagay na ito. Ang nasa kaisipan nila ay walang pagkakaiba. Walang pagkakaiba. Pag nakita nila ang kautusan, sigurado na dadampot sila doon at i-impose nila in this present age o in this present dispensation. O kung meron silang nakita ng mga prophecy in the future, they are also trying to overimpose, no? Kukunin nila at ipapatong nila. Magkakaroon tayo ng pagkakalito, no, sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Ang tingin nila sa salita ng Diyos ay naisulat at instruction para sa kanila, no? Ang lahat ng nakasulat sa Biblia. Ang lahat ng nakasulat sa Biblia. Trying to get some in time past, no? There is in time past, no? And superimpose sa ating kasalukuyang panahon, which is under grace. Hindi ganoon ang sinasabi ni Pablo sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Kaya kapag sinabi mo sa kanila ang katotohanan, ay nararapat lamang sa Israel program, which is under the law. Kung sinabi mo ito sa kanila, which is under the law, exclusively for Israel only, at ang mga ito ay hindi na dapat sa panahon natin ngayon, ano, which is under grace, hindi nila ito naiintindihan. Hindi nila maintindihan. Maraming mga, tawag dito, mekos-mekos, no? O sabi nga nila, yung mix-mix na pagdampot sa salita ng Diyos, then trying to obey, no? Yung kung ano ba yung sinulat para sa Israel. So, subalit kapag nangusap ka sa isang Kristiyano, eto tayo, no? Kapag nangusap ka sa isang Kristiyano at nasa posisyon ka about time past, but now, and ages to come, iyong naiintindihan ang sinasabi mo, no? Naiintindihan mo kung ano yung sinasabi mo. Dahil alam mo mayroong distinction between law and grace. Alam mo rin ang programa para sa Israel at ang para sa body of Christ. Hindi alam ng iba ang mga bagay na ito. Ang pagkaalam nila, lahat ng salita ng Diyos ay speaking to Him. No? Speaking to Him. Kaya kapag ibinabahagi mo ang salita ng Diyos, ay hindi nila naiintindihan, ano? So, paano ang paraan upang ibahagi ang salita ng Diyos in the right way? In the right way. By rightly dividing the word of truth. Kung hindi mo makita ang pundasyon sa tamang paghati sa salita ng Diyos, of course, no foundation. And if there is no foundation, there's no building, no? Wala, hindi mo pwedeng maitayo, no? Yung minsan tinanong ako kung ano yung statement of faith ko. So hindi mo siya maitatayo. For sure merong loophole, no, mangyayari, no. This is the way kung paano rightly divide your scriptures and to understand your Bible. Maraming mga Kristiyanong hindi naniniwala sa banal na kasulatan. Maniniwala ba kayo sa akin o hindi? Alam ba ninyo, maniwala kayo sa hindi? Marami hindi naniniwala. Bakit? Kahit nakikita na nila ito sa kanyang pahina ng kanyang Bible, pero hindi pa nila pinaniniwalaan. Bakit? Ba't kaya hindi ito nakikita? Ang masama dito ay higit silang naniniwala, no? Higit silang naniniwala sa salita ng tao kaysa sa salita ng Diyos. So, kung ang sinasabi ng isang tao, katulad ko, you can verify, no, in the Word of God. Ngayon, kung hindi naayon sa salita ng Diyos, ibig sabihin, hindi qualified yun, no? So, ang division ito ng yung Biblia ay dapat nating malaman. Dapat nating malaman that there are 3 ages in your scriptures. 3 ages. Time past, but now, and ages to come. Sorry, wala akong illustrational dahil nasira yung aking computer, no? Meron tayong dapat outline, no? Anyway,
someday makakarating tayo din doon, ano. Inaayos kong maigi, no. My positional in rightly dividing the word of truth o the word of God mula Genesis hanggang Revelation, lahat ng ito ay salita ng katotohanan. All from Genesis to Revelation, lahat yan ay katotohanan. Pero kailangan itong hatiin, ano, ng tama. Kailangan mo nang hatiin ng tama yan. Dahil hindi lahat ng katotohanan ito ay tumutukoy or instruction lamang para sa iyo at sa akin. So, yun, kailangan nating tignan, ano, kung sino yung kinakausap nito, no. Lahat ng naisulat sa nakaraan ay para sa ating ikatututo. See, ang sabi niya sa Romans chapter 15 verse 4, isulat niyo, no. Ito ay para sa ating ikatututo as for an example, no. For an example, not for a doctrine, no, for us. Yun ang sinabi ni Paul sa Romans chapter 15 verse 4. Kailangan ng bumabasa nito na maunawaan niya ang tatlong panahong ito in time past, no. So, tignan ninyo sa inyong Biblia ang ating binabanggit na tatlong panahon na ito, no. In time past, no. In Ephesians chapter 2 verse 2, babasahin ko sa inyo. At kung meron kayong Biblia, sundan na lang ninyo ako sa inyong mga Biblia, o kapatid. Wherein in time past, verse 2 ng chapter 2 ng Ephesians, you walk according to the course of this world, no? So, nung in time past, sa nakaraan, no, sila'y lumalakad ayon sa takbo ng mundong ito according to the prince of the power of the air, no? Ayon sa prinsipe ng kapangyarihan ng hangin, no? Sino ba 'yon? Di ba yung devil, no? The spirit that now worketh in the children of disobedience. Yun ang isang panahon, ano, in time past. That is in time past, no? So, ano yung but now? Ephesians chapter 2 verse 13. But now, verse 13, but now in Christ Jesus, ye who sometimes in the past, who sometimes were far off, tayo ay malayo sa Diyos, ano, are made nigh, naging napalapit tayo ngayon by the blood of Christ, no? And ano pa yung isa? Yung ages to come. Ages to come. Ephesians chapter 2 verse 7. So makikita lahat yung time na yon sa Ephesians chapter 2. That in the ages to come, He might shew the exceeding riches of His grace in His kindness, ano, toward us through Christ Jesus. So we need to understand God's dealing, no, sa mga panahon ito, no, ay tandaan natin, kapatid, ito ay iba-iba, no? Iba-iba yung dealing ng Diyos sa mga panahong yon. Ngayon, kailangan nating ma-visualize, ano, kung kailan natapos ang time pass. Of course, nagra-rightly divide tayo sa Word of God. So, kailangan natin yung time pass. Kailan ba ito natapos? So, kailan nagsimula ang panahong but now? Of course, nung natapos yung time pass, eventually, yung but now, ito ay nagsimula, no? At kung kailan magtatapos ang kasalukuyang panahon, no? This is but now, no? Ito yung present time, no? Kung kailan ito magtatapos. Kung ma-establish mo ito sa iyong pag-aaral sa banal na kasulatan, madali nating maintindihan kung sino ang kausap nitong sumulat at kung ano ang kanyang instruction para sa kanyang sinusulatan, no? Sa kanyang mga sinusulatan sa scripture. Maraming traditional teachings, ito, no? Maraming traditional teachings na ating minana, no? Which is scriptural. Actually, scriptural, no? Scriptural, but not dispensational. Hindi ito dispensational. So, sa pag-aaral natin sa salita ng Diyos, tiyakin kung sino ang kausap nito. Dahil kung ipipilit ng bumabasa na ang lahat ng nakasulat sa Biblia ay tumutukoy para sa isang tao, magkakaroon ito ng kalituan, ano, sa kanyang pag-aaral. For sure, nangyari na yan. Alam na naman natin yan. Ako personally, alam ko, kaya isinishare ko sa inyo, no? Tayong mga hentil, o ang tinatawag sa atin na hidden, no? Ay iba ang dealing ng Diyos sa atin. Iba, no? Tinawag ng Diyos si Abraham,
mula sa sa land of Ur. May pangako ang Diyos sa kanya na pararamihin siya at magiging pagpapala sa lahat ng mga bansa. Sa kanya nagmula ang piniling bayang Israel. And God separated them. The word separated, tinawag silang mga holy, no? Holy. Sila yung mga banal, no? So, they separated them from the Gentiles people, to be a blessings for them. So, before, there is only one group of people, di ba? Nung natatandaan ninyo sa ating mga pag-aaral, alam ko, pinag-aaralan na natin din ito, isang grupo lang, they are all Gentiles people. So, nangyari lang yon, nagbago yon nung pinili ng Diyos ang bansang Israel and circumcise them, no? Circumcise sila. So, iniwalay ng Diyos, they separated them from the Gentiles, so from heathen, ginawa silang tinawag sa kanya is holy, no? Holy nation, no? Peculiar people. Actually, in 1 Peter, they call them peculiar people. By the way, hindi tayo peculiar people. Peculiar people is Israel. And sila ay mga holy, sineperate ng Diyos. So, bago tinawag ng Diyos si Abraham, isang grupo lamang, no? Yun nga yung nasabi ko sa inyo, no? Nagkaroon lamang ng dalawang grupo pagkatapos na pinili ng Diyos ang Israel. So, sila ay circumcised from dati sila ay uncircumcised silang lahat. They are Gentiles people. Pero nung siya ay hiniwalay, as a token, circumcised sila, no? Binigay sa kanila ang mga kautusan at kailangan nila itong sundin, no? In order for them to live. Yan ang sinasabi sa Deuteronomy. Ayon sa kautusan, sila ay kailangang tulihin upang sila ay mabuhay, no? Sundin nila yung kautusan. Dito nagkaroon ng distinction between the circumcision and the uncircumcision. Di ba? Pagka nagkakaroon ng problema sa Egypt, inihiwalay ng Diyos yung mga Israelita, pati yung mga kanilang mga hayop. Tapos pag dumating yung salot, yung mga hayop hindi namamatay. Hindi sila namamatay yung mga sa mga Egyptian. It is a symbol of heathen is a symbol of Egyptian, no? Yung mga Egyptian, no? Nangako ang Diyos na sila ay magiging kingdom of priests. Mga kingdom of priests. Ano yung kingdom of priests? In Exodus chapter 19 verse 6, and ye shall be unto me a kingdom of priests. Ito, ibig sabihin ng kingdom of priests, sa paghahari ni Jesus, sila ay mga saserdote, no? Mga saserdote during the reign of Christ. And unholy nation. Kayo ay magiging banal, no? These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. Yun ang sinabi ng Diyos kay Moses. Referring to during the millennial kingdom, itong kingdom na ito of Christ, it was preached by John also, no? After the 400 years silent in between the Malachi and Matthew, pinreach ni John, no? Itong kingdom, yung paghahari ng ating Panginoong Yesus. Even our Lord Jesus Christ, no? During during his earthly ministry. So dito, yung water baptism, dahil part ng tanong sa akin last time, so titingnan natin ng konti, no? Yung water baptism, though I have a detailed message about baptism, no? So water baptism is part of the law. Ito ay bahagi ng kautusan. Kailangan nilang gawin sa mga Hudyo, no? Bago papasok, as sinabi ko lang kanina, na bago sila papasok sa kanilang tungkulin. So bilang saserdote, you can watch my topic about baptism na. Sa paghahari ni Kristo, lahat ng papasok na mga Hudyo sa millennial kingdom, they need to be water baptized as part of the requirements of the law. Sabi ko na sa inyo, during the time of yung tribo ni Levi, bago sila papasok bilang priesthood doon sa
doon sa tabernacle, kailangan silang bautismo. Ang ibig sabihin ng paghuhugas o yung hugasan, bautismos. Kinakailangan linisin. So sila ay maglilinis, no? Before they entering to their task, yung kanilang trabaho. So, dahil requirement ng kautusan yon. So, before the millennial kingdom, at the close of tribulation period, sila ay babautismuhan, no? Babautismuhan. At sila ay magiging, actually, they will become born again, no? During those days, no? So, di ko na bibigyan ng emphasis ito, no? Actually, this is the instructions for us as part of the body of Christ, as a believers, no? Isa lamang ang bautismo sa atin, that is spiritual baptism. Spiritual baptism, Ephesians chapter 4, verse 5. Hindi naman natin na pwedeng sabihin na si Paul, ang sabi niya, there is only one baptism, di ba? Bakit ano yung isa? So, you need to choose. Alin bang gusto mo? Water baptism or tawag ito, yung spiritual baptism. Acceptance for Christ is needed for the Jews sa panahon nila, no? During those days. Napag-aralan na natin yan, ano? So, kinailangan nilang i-confess that Jesus Christ, no? Anong tawag dito? Na is the Son of God declared by the power of His resurrection. During those days, kailangan nilang confess si Jesus Christ, pero hindi nila tinanggap. Hindi nila tinanggap. So, ito ang naging problema ng bansang Israel, ano? Hindi nila kinikilala si Jesus Christ, no? So, dahil hindi nila kinilala si Jesus, no? Kailangan nilang i-confess, no? Kailangan nilang ang manampalataya at magpabautismo para sila ay maligtas. Iyon ay malinaw naman sa Mark chapter 16 verse 16. He that believeth and is baptized shall be saved. Ngayon, pagka hindi ka rightly dividing student in the Word of God, pilit mo ngayong pag binasa mo ito, pilit mo ngayong tinatakpan o gumagawa ka ng mga allegory o spiritualizing, ano? The word o the verse, no? Yung allegory, yung katulad nito. Huwag ganun sa pag-aaral ng salita. Kapag sinabi niya ng Word of God ay pag sinabi niya yung like unto this, like, yung like o kapareha ng ganito, yun ay pwede natin i-allegory, no? I-allegorize. Pero ito, hindi po pwede kasi malinaw naman sinasabi sa bansang Israel, he that believeth and is baptized. Itong ibig sabihin ng baptized dito, water baptism. Dahil wala pa naman ang Holy Spirit dito to baptize you, no? Water baptism, no? Ang tinasabi rito. And shall be saved. But he that believeth not shall be damned. So, sa kanila, baptism is requirement sa law, no? Subalit ang bansang ito, dahil sa katigasan ng kanilang ulo, hindi nila tinanggap si Jesus, no? Hindi nila tinanggap si Jesus bilang kanilang hari. 'Di ba? Ang pangangaral ni Jesus Christ is preparing, no? For the kingdom of heaven is at hand. Ang kanyang visible o ang kanyang political reigning, no? O political kingdom, no? So, sa kabila nito, siya ay pinapatay, no? Binigyan sila ng 1-year extension of mercy. So, ito tingnan na lang ninyo, no, as illustration, no, illustrated in the parable of the fig tree. Parable of the fig tree. Itong illustration, itong 1 year of mercy na ito happened nung ang ating Panginoong Yesus siya ay nakabayubay dun sa cross. Di ba mayroon siyang, sabi natin, yung 7 last word. Isa sa mga last word na yon, Father, forgive them, sabi niya, for they do not know what they do. Di ba? Yun ang kanyang prayer. Yun ang kanyang prayer. So, anong nangyari? Ito yung I believe na siya ay sinagot ng Panginoon, ano? I believe. So, ano ba yung extension of mercy na aking nakikita, no? Ganito yon, illustrated in Luke chapter 13, verses 6 to 9. Aking babasahin. Verse 6. He spake also this parable, our Lord Jesus Christ. A certain man, ano? A certain man, referring to our Lord Jesus Christ,
had a fig tree planted in his vineyard. That is Israel. No? And he came and sought fruit thereon. No? Nakita niya yung fig tree, naghahanap siya ng bunga. And found none, no? Wala siyang nakita. Then said he unto the dresser of his vineyard, yung tagapag-alaga ng kanyang vineyard, behold, sabi niya, these 3 years, ang sabi na ng Lord, ng ating Panginoon, these 3 years I come. So ano yung 3 years na yun? This is the earthly ministry of our Lord Jesus Christ, no? Seeking fruit, ang sabi niya, ito yung seeking, pag sinakita mo yung fruit in Scripture, dealing of God to Israel, yung bunga ng pananampalataya ang hinahanap niya. Hindi sa atin, no? On this fig tree, no? And find none. Wala siyang makita. Sabi niya, cut it down. Why come beret it the ground? Bakit mo pa papagurin o bakit mo pa guguluhin, no? Yung lupa. Verse 8, and he answering said unto him, Lord, sabi nung tagapag-alaga, let it alone this year. Yun ang 1 year. Extension of mercy, yung mula sa pagkamatay ni Jesus Christ during his prayer until the death of Stephen. That is 33 AD, 33 AD unto 34 AD. So you can research, no? Magkakaroon tayo ng kanya-kanya nating research. But this is what I research, no? Also, till I shall dig about it and dung it. So, and if it bear fruit, sabi niya, well, sabi nung tagapagalaga, and if not, then after that thou shall cut it down. Putulin na natin, sabi niya. That is the time when Israel was fall, no? Nang siya ay mahulog, ano? Sa Romans, ano? Chapter 11. Nakita natin doon, yung branches na yon referring to Israel na naputol, ano? Kaya kung pag-aralan mo yung Romans chapter 9, 10, and 11, is a parenthetical chapters referring to Israel, kung ano yung mga nangyari sa kasaysayan ng bansang Israel, kung bakit sila nahulog. So, ang consequence na ito, temporarily, na-postpone ang paghahari ng ating Panginoong Yesus. Na-postpone, di ba? So, dito nagtapos ang panahong time pass. Dahil na-postpone ang dealing ng Diyos sa bansang Israel. These people, before, sila ay, yung apple of the eye, no? Pero ngayon hindi na dahil sila ay nahulog. So, yung time pass na yan, referring from Genesis to Acts chapter 7. Doon nangyari yung time pass natapos, ano? In Ephesians chapter 2 verse 2, eventually nagsimula ang panahon ng but now. Sayang wala akong hindi ako makapag-present through PowerPoint, para makita ninyo yung ating pero gusto niyo makita, panoorin niyo yung timeline, yung God's timeline, no? So nagsimula ang panahon ito nang ipahayag ni Jesus yung but now. Ito yung nagsimula ng ipahayag ni Jesus ang isang misteryo. Now, ang sabi ko sa iyo kanina, major division, which is prophecy. Pag sinabi natin prophecy, ito yung dealing ng Diyos sa bansang Israel. Prophecy. Ngayon, itong misteryo na to, nung matigil o na-postpone yung dealing ng Diyos sa bansang Israel, dahil sila ay nahulog, mayroong isang sikreto na nakatago sa Diyos. Basahin niyo yung maigi, yung Ephesians chapter 3, no? Itong misteryo na ito, ipinaalam kay Apostol Pablo. Di ba? Na nakatago sa Diyos. Tapos, in-reveal niya kay Pablo later, pagkatapos na siya ay maligtas. Ito yung dispensation of the grace of God, no? Yung dispensation of the grace of God. Ito yung fellowship into one body into one body. Ano yung into one body? Yung body of Christ. Ano yung fellowship between the Jews and the Gentiles? Tandaan ninyo, before, there is a distinction between them, no? Circumcised and circumcision. They are under the law, tayo wala, no? Ang blessing sa atin before, as Gentiles, bago pa natapos yung in time past, ang blessing sa atin,
kung i-bless natin ng Israel. I will bless them that bless thee. Sabi ni Lord ng Diyos kay Abraham, no? I will bless them that bless thee. Pero nung na-postpone, yung in time past natapos in Acts chapter 7 naputol ang dealing ng Diyos sa Israel, doon dumating yung hidden entity. Yung hidden entity na yun ang body of Christ. Never told in the Old Testament. Walang nakakaalam dahil ito ay nakatago sa Diyos. At ito ay ni-rebel una kay Apostol Pablo. Now, nung i-rebel ni Jesus Christ kay Paul, so, nagiba ang dealing ng Diyos sa tao. There is no difference now between the Jews and the Gentiles. There's no difference now. So, sa panahong in time past, nabubulol na rin na ulit ako, no? Sa panahong in time past, by the way, there is a distinction between these two groups of people, as I said a while ago, no? Israel for circumcision, wag para hindi niyo malimutan, no? And Gentiles for uncircumcision. Na wala lamang itong wall of partition or distinction between them nang magsimula itong bagong dispensation of the grace of God. Baka yung wall of partition na yun, nakala ninyo, gawa-gawa ko lang. I-search nyo sa Google para makita nyo, nasa Ephesians din yun, ano? Or baka sa Romans, no? Anyway, hindi ko nakita yung ano. No, yung wall of partition na yon, every time makikita nyo in time past, in time past, lagi mong nakikita yung wall of partition. Mayroong paghihiwala yung circumcision doon sa uncircumcision, no? Kapag nakikita mo yung wall of partition, Google nyo mamaya, yung wall of partition, ang body of Christ ay wala. Wala. Mangyayari lang yung body of Christ nung inirebel ni Pablo o ni Jesus Christ yung isang secret, itong hidden, ito yung body of Christ, to Paul, yung dispensation of the grace of God, nawala yung difference, no? Wala nang distinction between the Jews and the Gentiles. Wala na yung wall of partition. Pwede na silang mag-fellowship, no, between the Jews and the Gentiles. Di ba ninyo nakikita, in the fourth gospel, mayroong paghihiwalayan. Sabi ni Jesus sa mga Gentiles, ang tawag sa kanila, dog. Nung sinugo ng ating Panginoong Jesus yung 12 disciples, 2 by 2 in in Matthew chapter 10, no, verse 5. Huwag kayong pumunta sa mga hentil. Sabi niya, sa mga daan ng mga hentil. Huwag kayong pumunta ron. Pinagbabawal, na pumunta sila doon. So, saan kayo pupunta? To the lost sheep of the house of Israel. Yun ang kanyang instruction. Ganun pa rin in Acts chapter 1, verse 7, ang focus ng mga apostle that time, wala pa, hindi pa naligtas si Pablo doon eh. Pupunta sila Jerusalem, pupunta sila sa Judea, no? So, doon lang sila umiikot. Never na sila ay pumupunta sa mga Gentiles. Dahil ang kanilang programa is kingdom program, no? Sundin kung ano yung utos ng ating Panginoong Yesus. So, makikita natin, no? Nagkaroon sila ng fellowship into one body, yung Jews and Gentiles. Sa Ephesians chapter 3, no? And it is only first revealed to Paul. Yun ay unang ibinahagi yon kay Paul. Kaya ang first member of the body of Christ, and I stand, si Pablo. The other disciples, they are belong to the church of God, no? They are belong to the believing Jews, no? Ibang entity yon, ano? This new dispensation ay hindi na ito sakop sa ilalim ng kautusan, ano? Kundi sa ilalim ng biyaya. Ngayon, lahat ng sumampalataya sa biyayang ito ay nabubuhay ngayon, ano? Bakit? Saan? By the faith, no? By the faith of the Son of God, that is Christ. Natalakay natin yun, ano? Nakaraan, di ba? Nakaraan, yung by faith, kailangan gumawa ka ng tawag dito, evidence na ikaw ay may pananampalataya. Kaya yung
Hebrew chapter 11, makikita nyo, by faith, Noah, by faith, Abraham, by faith, Isaac, by faith, by faith, by faith. Meron silang ebidensya na sila, yung utos ng Diyos sa kanila ay kanilang ginawa. No? So, through faith, not of works. For by grace are you saved through faith. And that is not of ourselves. Sabi niya, it is the gift of God. Not of works. Sabi niya, not of works. Lest any man should boast. Yun ang sinasabi ng Bible, no? So, kaya tayo ay naligtas through faith. Pero yung true faith na ito, at yung by faith na ito, yung culmination nito, looking forward dun sa faith of Jesus Christ. Kung inyong tignan, balikan ng ating pag-aaral, no? So, in Galatians chapter 2, verse 20, sabi niya rito, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Hindi na ako yung nabubuhay sa ganang sa akin, ano? But Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live saan? I live saan? By the faith of the Son of God. Yung faithfulness ni Lord. Doon tayo ngayon nabubuhay, who loved me and gave Himself for me. From there, doon mo lang malalaman, ano? Katulad ng yung buhay ay may tatlong bahagi. Nakaraan, kasalukuyan, at ang inaharap. At ang Diyos na nakakalam sa nakaraan, kasalukuyan at sa inaharap. No? Ang Diyos ang nakakalam nito. No? The end from the beginning. Siya lang ang nakakalam. No? Ang Diyos ay gumagamit ng tao upang may sulat niya ang kanyang plan and purpose sa kasaysayan ng kanyang nilikha. So, He explained the past, present, and the future. So, kung titignan nyo yung entire scripture, from Genesis to Revelation, it is a written history. Ang naganap, magaganap, ang kasalukuyang nagaganap at ang future events. Ano? Kaya iyon ay isang written history. No? So wala ka na, magbe-base ka na lang doon. Ano? Para ating maintindihan ng mga panahong ito, yung mga in time past, but now, and ages to come, it must be rightly divided. It must be rightly divided it. Kung hindi mo i-rightly divide itong panahon na ito, magkakaroon tayo ng kalituan, ano, o malilito tayo, no, confusion, ano. At ito ang aking paniniwalaan, no, kung hindi ito aatihin ng tama, hindi natin ito maintindihan ng salita ng katotohanan. Kung bakit na nakikita natin yung Old Testament, then isusuperimpose natin sa ating kasalukuyang panahon. Lagi ako marami example dyan, ano? Kasi pag ganun ang gagawin natin, pipili ka lang, no? Yung mga nasa lumang tipan, ano? By the way, yung four gospel, in time past yan, ano? Kung ipipilit mo yung mga instruction doon at ipapatong mo ngayon sa present dispensation, ang mangyayari sa iyo, pipili ka lang ng nais mo. Pipili ka lang ng nais mo. At iyon ang susundin mo. Lagi kong halimbawa, yung mayaman, di ba, na binata, dahil mayaman siya, tinutupad niya yung kautusan. Pero sabi ni Lord, may kulang pa, ibenta mo lahat ng iyong ari-arian. Hindi niya kayang gawin, nalungkot siya. Bakit ngayon? Bakit hindi ituro yon, no? Bakit hindi ituro yon sa ating mga simbahan na kailangan ibenta niya yung ari-arian? At kasi gusto nating ipatong yun, ano? Very simple lang, ano? Ngayon, sasabihin mo, ang bautismo ay hindi nakakaligtas, pero doon nakakaligtas. Paano mo i-rightly divide ngayon yung Word of God? Kasi nga, yun ay in time past. Ang dealing ng Diyos sa Israel, they are under the law. Diba? Hindi katulad natin, diba? We are under grace. So, hindi natin maintindihan na magkakaroon ng dispensational understanding sa salita ng katotohanan, no? Hindi tayo magkakaroon ng dispensational understanding sa salita ng katotohanan. Again, maliban ng isang Bible student ay makita at maintindihan na hindi lahat ng katotohanan sa Biblia is written to them or even to us, no? Sa panahon natin ngayon, magkakaroon lamang ito ng komplikadong kaalaman, ano? Or halong doktrina para sa ilalim ng kautusan at biyaya, no? Hindi rin niya alam, ano, kung saan siya tutungo sa kanyang pag-aaral. Hindi niya
alam kung saan siya tutungo sa pag-aaral. Maging hindi ka maintindihan ng marami sa iyong posisyon, ano, sa iyong posisyon. Dahil lagi itong nakabitin, no? Hindi pagka nag-aral ka, hindi mo na isasara, no? Kasi bitin, ano, nabibitin lang yung pagbibigay ng aral, ano? Dahil wala kang pinipinpoint, hindi mo mai-pinpoint eh. Pero if you are rightly dividing, mayroon kang direction sa pangangaral mo sa salita ng Diyos, no? O sa pag-aaral natin sa salita ng Diyos. Marami ang mga umaangkin, the book of Psalms, ito, tignan niyo ito, no? This is in time past. Marami ang umaangkin that the book of Psalms ay nilikha ng Diyos upang magkaroon ng malumanay na pakikitungo ng Diyos sa kanila, who believe that the Psalm is referring to them, no? This book of Psalms is a book of war. Basahin ng maigi, no? It's a book of war, a book of trouble and a tribulation. Dahil ito ay referring to Israel. Ito ay isang propesya sa bansang Israel, no? That will happen during the tribulation period. Hanggang sa paghahari ni Kristo during the millennial kingdom, no? Ang mga Kristiyano na umaangkin sa aklat na ito ay wala silang idea sa sinasabi ng aklat na ito. Kung gusto mong tunay na comfort, ito no? In reality, no? Kung gusto mo ng comfort sa salita ng Diyos, makukuha mo ito sa pamamagitan ng unawa na wala kang magagawa, no? Para ikaw ay maligtas. Ikaw at ako, sa panahon natin na ito, wala tayong magagawa para tayo ay maligtas. Walang pwedeng ipalit para sa free gift, no? Of eternal life sa ginawa ni Lord. Hindi ito pwedeng bilhin, ano, or pwedeng bayaran, maging hindi ka karapat-dapat dito, no? Tayo, ikaw, ako, hindi tayo karapat-dapat dun sa in-offer ng Diyos sa atin as a gift of eternal life. Ang tunay na comfort ay malaman mo na ang lahat ng kasalanan mo at sa akin, binayaran na. That is comfort. Di ba comfort yun? Na tayo ay dapat magbayad ng utang eh. Hindi na tayo magbabayad dahil may nagbayad ng utang sa atin. Hindi ba comfort sa atin yon? Na siya ay namatay, ano? Inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw, no? Para sa ating pagpapawalang sala, no? For our justification. And we are complete in Christ. Di ba malaman mo na itong ginawa ni Jesus is complete. Wala nang kulang, no? Hindi na natin pwedeng dagdagan. Sarado na, no? Kumbaga yung kontrata napirmahan na, no? Wala na tayo yung utang, kumpleto na, bayad na, no? Ang lahat ng ating mga kasalanan sa nakaraan, ngayon at sa inaharap, once and for all, ay kanya na itong pinatawad. Hindi ba ito comfort? Hindi ba ito yung comfort? Minsan hinahanap natin yung comfort dun sa book of Psalms. Actually, that is a book of war, no? It's a book of trouble, no? And suffering. Basahin yung mahigit, balik-balikan natin yun. Ano? What is not comforting, yung mayroon tayong dapat gawin upang makamtan natin ang ating kaligtasan sa Diyos. Of course, that is, hindi nagiging comfort dahil mayroon tayong walang kaluwagan. Ano? Isang bagay na hindi nakakapagdulot ng kaaliwan sa atin, na mayroon tayong dapat gawin upang maging karapat-dapat tayo sa Diyos. Which, hindi naman tayo pwedeng maging karapat-dapat sa Diyos, no? Wala, no? Kaya nga, even yung by faith na ginawa nila, yung culmination nun, by the faith of Jesus Christ. Dahil kailangan nila yon, ano? Lahat tayo, kailangan natin yung faith of Jesus Christ. Kahit na sila they are under the law, we are under grace. Yung culmination natin is the faith of Jesus Christ. Ang pagkakaiba lang, yung dealing ng Diyos sa atin, sila ay under the law, gawin nila yon, ano? Sa atin, ang dealing ng Diyos sa atin is under grace, no? So, what do you think kung ang isang tao ito, tingnan niyo ito, no? Halimbawa lang ito, no? Kung isang tao ay makarinig ng ebanghelyo at ang kanyang narinig ay ang Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Yung sinabi ko kanina, for by grace are you saved through faith and that not of yourselves, no? It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Narinig nitong taong ito na, halimbawa lang to, no? Ang kaligtasan ay sa biyaya lamang, no? At walang siyang gagawin kundi manampalataya.
Manampalataya lamang upang siya ay maligtas, no? At ang kaligtasan ito ay kumpleto na, di ba? Naibahagi ko kanina na dahil sa tinapos na gawain ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, no? Hindi ito kayang bilhin, ano? At karapat-dapat, walang karapat-dapat dito, no? Nalaman nung taong ito sa pangangaral ng isang tagaturo, no? Sa isang let's say sa isang simbahan ay na ibinigay ng kaligtasan nito sa iyo, ikaw ay naligtas minsan lamang, no? Minsan na lang, o once and for all, no? Wala tayong maaaring mayambag, no? Tandaan natin, ikaw at ako, kapatid, wala tayong maaaring mayambag sa ginawa ng ating Panginoong Hesus, no? Kundi ang ating walang laman na kamay or empty hand, no? So sa madaling kwento, pagkatapos na marinig ng taong iyon ang tungkol sa ebanghelyong ating ipinapangaral, no? About the yung pre-gift, no? Yung pre-gift of eternal life, no? Pagkatapos na narinig niya yung ebanghelyong yon, siya ay nanampalataya, no? Siya nanampalataya, of course. Nakita niyo yung free gift, eh. Katulad mo, no? Katulad ko, siya ay umuwing masaya. Siya ay masaya, of course, dahil sa natagpuan niyang bagong pananampalataya, no? Ganun pala ang ginawa ng Diyos sa akin. Nakilala niya ang ginawa ni Jesus doon sa krus, no? At siya ngayon ay naligtas, no? Dahil sa biyaya ng Diyos na inoffer sa kanya. Then sa susunod na linggo, siya ay excited. Maaga siyang naligo, maaga siyang nanambahan at hindi na siya sinundo sinundo, no? Nagbihis kagad at maaga pa sa simbahan at pumunta sa church. Lahat ng mga members, including their leader, kinaway siya. Ito yung ating mga, siyempre masaya rin tayo, kakamayin natin yung kapatid dahil nakita natin muli sa simbahan at bumalik. Now, nagsimula ang pangangaral, sampul lang, no? At binuksan ang kanilang teksto sa Matthew chapter 7, ano? Verses 21 to 23. Master nyo yan, ano? Pero babasahin ko sa inyo. Not everyone that saith unto me, ito yung narinig niya ngayon, the next Sunday, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. But he that doeth the will of my Father which is in heaven. Sa unang pangangaral niya, sabi niya, narinig niya, wala kang gagawin. In 22, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. Verse 23. And then will I profess unto them. Sasabihin ko sa kanila, sabi na Panginoong Jesus doon sa kanyang mga kausap, no? I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. So, ang palagay mo, anong magiging laman ng isip ng taong yon na tumanggap o kumilala dun sa biyaya ng kaligtasan? Hindi ba posible na magdududa ang taong ito dahil sa nakaraan ang kanyang narinig ay wala siyang gagawin? Of course, siya ay magdududa, no? Dahil ang kaligtasan ay biyaya lamang, siya ay magkakaroon ng duda, no? Bakit iba ngayon ang sinasabi ng leader na ito, no? Na ito sa akin. Then they continue. Then they continue. So, dahil hindi sila dispensation, hindi naka-rightly dividing the word of truth, no? Yung kanilang, ang kanilang pananaw, no? And verse 40, Luke chapter 12, verse 47. Verse 47. And that servant which knew his Lord's will, yung servant na yun nakakaunawa sa kalooban ng kanyang Panginoon, and prepared not himself. Hindi siya nakaprepare. Neither did according to his will. Wala siyang ginawa sa marahil sa utos ng kanyang Panginoon, ano? Shall be beaten with many stripes. That is law, no? That's under the law. So in Hebrew chapter 10, verse 26, at kanya rin itong binasa, verse 26. For if we sin willfully, that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more, no? But a certain fearful looking for a judgment, no? And fiery indignation, no? Which shall devour the adversaries' sacrifice for sin. Kung titingnan mo ito, sabi niya, hindi ba niya maaaring itanong na siya ay forgiven? At bakit sa talatang ito ay hindi pa pala siya sapat ang ginawa ni Kristo sa akin?
Dahil merong isang katanungan doon, ano? Dahil ang sabi niya doon na but a certain people looking for a judgment and fire indignation we shall devour that precious sacrifice for sin. Sabi niya sa una na wala nang handog na para sa kanyang muli, no? Bagay sa mga talatang ito, kung ako ay magkakasalang muli, ay wala nang kapatawaran sa akin. Iniisip ko, ako ay reconciled with God, no? Tayo ay reconciled with God at wala nang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa akin at sa iyo, no? Now, ang taong ito ay magsisimulang ma-confuse. Hindi ba? Of course, siya ay mako-confuse. Maraming mga tao ang naturuhan, ano, ng ganito, no? And they were confused. Hindi nila masagot ito, no? Kung bakit hanggang ngayon yung free gift ng Diyos sa atin, ang kanila na lang ginagawa ay magkakaroon daw ng bunga. Even the word fruit in Scripture, ito ay referring to the work, no? Yung gawa, no? So, ang sabi ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 1 verse 6, being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Ito yung pangako ng ating Panginoong Yesus, ano? Ito yung nireveal ni Christ kay Paul. So in Ephesians chapter 4 verse 30, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. So, ang dahilan kung bakit hindi nangungusap sa kanya ang mga talatang ito sa kanya, dahil they contradict the other verses in the Word of God. Sa totoo lang, kung balik-balikan ninyo yan mamaya, pag-iwalay natin, at sa mga nakakapanood sa topic na ito, tignan ninyo bakit mayroong pagkakaiba. Remember, if hindi mo makita yung distinction, yung dealing ng Diyos sa Israel by under the law and dealing ng Diyos to the body of Christ, to the Gentiles, by under grace, hindi mo ito marireconcile. No? Maaari nitong sabihin, hindi kaya nalilito ang mga taong ito sa kanilang sinasabi? Hindi kaya sila nalilito? Alam ba ninyo, noong ako ay bago pa akong mananampalataya? Bago ako mananampalataya. At aking binabahagi ang salita ng Diyos sa isang kilalang matanda sa aming baryo, no? Dito sa aming baryo. Humingi ng paunmanhin sa abang nagsasalita ako, bago-bago pa lang ako noon, at ako'y kanyang tinanong. Ito yung tanong niya sa akin. Sabi niya, anak, sabi niya, alam mo ba ang iyong sinasabi? Nagulat ako sa kanyang tanong, ano? Alam mo ba ang iyong sinasabi? Ito yung tanong niya sa akin. Ito, yung mga katagang ito, ay hindi ko malimutan. Kaya nga hanggang ngayon ay kukwento ko sa inyo sa aking pagbabahagi ng Ebanghelyo. Ito rin ang maaaring itanong, ano, kung ganito ang ating pangangaral sa salita ng Diyos, no? Kung alam ba natin ang ating sinasabi, no? Kasi una, for by grace tayo, wala tayong gagawin, tayo kumpletong pagkaligtas. Tapos dito, hindi pa pala kumpleto in Hebrew, no? Chapter 10. Katulad na sinabi ko kanina, kung ang isang tao ay hindi niya alam from Genesis to Revelation, ay hindi lahat ng katotohanan na ito ay para sa kanya. Kailangan mong balikan ng turo tungkol sa in time past. No? In time past, but now, and ages to come. This is how to look the bird's eye view of the entire scripture. No? There's in time past, in but now, and ages to come. Ang Diyos ay iba-iba ang dealing for every dispensation. No? In other ages. No? Ito ang pundasyon ng rightly dividing the word of truth. As Paul instructed us to study the word of truth, rightly divided, no? 2 Timothy chapter 2 verse 15. Kung hindi mo ito susundin, you may confuse dahil hindi mo alam kung ano ang sulat para sa iyo at sa akin. Hindi natin malalaman, no? Kapag hindi mo alam ang nakasulat para sa iyo at ikaw ay nananampalataya sa hindi nararapat para sa iyo, and you are trying to practice what is instruction to other dispensation or trying to impose, no, ang mga instruction under the law in this present dispensation under grace, no? Ano ang inaakala mong magiging resulta? Ano ang magiging resulta nun kung hindi mo alam ang distinction? Today, maraming Kristiyano na nagsasabi that they are rightly dividing the word of truth. Subalit, marami ding mga Kristiyano na sumisira, no?
sumisira sa opportunity to share this truth dahil hindi nila ito naiintindihan. No? Hindi nila naiintindihan. Ito ang dahilan kung bakit kapag sinabi mo ang isang katotohanan about the scriptures tungkol sa programang para sa Israel ay hindi pwedeng i-apply sa ating panahon. No? That water baptism, it's a good example. No? That water baptism is not for us to practice it. At dahil wala silang idea, they will reject you. No? Kapag binahagi mo ito sa kanila, if you are rightly dividing the word of truth, and then binahagi mo sa kanila that baptism is not for them, anong mangyayari? They will reject you. They will reject you. And everything na sinasabi mo, they will reject you. They will reject everything. Ano? Kapatid, ang Diyos ay pinili niya ang bansang Israel. Remember this. Gusto kong magtapos tayo ng ganito. Kapatid, ang bansang Israel ay pinili ng Diyos. Bayang Israel as a blessing to other nations, no? Gentiles, in time past. When we say in time past, that is the period from Genesis to Acts chapter 7. Bakit? Dahil tignan ninyo yung wall of partition between the circumcision and the uncircumcision ay nanduroon. Nanduroon. No? Kapag nanduroon yung separation ng Gentiles and Jewish people, there is a wall. There is a distinction. And if there is a distinction, the body of Christ is not present. Wala pa yung body of Christ. Iyon ang gauge doon sa malalaman mo ang in time past kapag nandoon yung tinatawag nilang wall of partition o yung distinction between the Jews and the Gentiles. Pag pumasok na yung there is no difference between the Jews and the Gentiles, doon papasok yung fellowship into one body. Yun ang body of Christ. Doon pumasok, doon na-reveal yung body of Christ kay Paul. No? That is the period from Genesis to Acts chapter 7. Bakit ko nasabi until Acts chapter 7? Sapagkat ang Acts chapter 7, hindi pa naligtas si Pablo at ang kanilang ipinangangaral doon sa panahon na yon is all about law, no? Yung kautusan, ano? Nandun pa rin yung baptism doon, ano? Now, ang si Esteban ay binato na matay, doon natapos yung in time past. No, nakitungo ang Diyos sa kanila sa pamamagitan ng kautusan, ano? Saan sila pumupunta? From Acts to after the death of Christ, saan sila tumutungo? Inutusan sila na tumungo sila, no? Pumunta sila sa Jerusalem, no? Pumunta sila saan sila? Sa Judea, no? O, so, doon lang sila nangangaral ng salita ng Diyos, ano? So, ipinangako sa kanila ang isang kaharian, subalit hindi ito natuloy, no? Yung in time past na yon, mayroong ipinangako ang Diyos sa kanila, kingdom, no? Hindi ito natuloy, pansamantala itong natigil. At nahulog ang bansang Israel. Yung sa fig tree kanina, when they finally reject the Holy Spirit in Acts chapter 7 verse 51, ni-reject nila yung Holy Spirit at pinatay si Esteban. That is the time when Israel was fall, no? Sila'y nahulog, no? After this period of time, dito nagsimula ang panahong but now, when Christ revealed the mystery, ito na, oh, that was hidden God. Ito yung nakatago. Basahin niyo yung Ephesians chapter 3, ang whole chapter, o kaya verses 1 to 9, no? When Christ revealed the mystery that was hidden God, the dispensation of the grace of God, nagsimula. At alam mo kung ano makikita natin? Yung wall of partition, wala na. Wala nang pagkakaiba ang mga Hudyo at ng mga Hentil dahil sa isang mystery of the fellowship into one body. Ang pagkikitungo ng Diyos sa panahong ito, for both Jew and Gentiles, ay nasa ilalim ng biyaya, no? Batay sa mga sulat sa kanya from Romans to Philemon, no? Yun ang instruction for the body of Christ. From Romans to Philemon. Even though, dahil ito ay instruction sa atin, dito natin makikita yung instruction for the body of Christ, kailangan mo ring i-rightly divide ito. Dahil during the transition period in the book of Acts, in the book of Romans, in the book of Corinthians, makikita mo roon
hindi lamang ang body of Christ ang kausap ni Pablo. So you need to rightly divide also the books or the epistles written by Paul, no? Kailangan ding rightly divide, no? So, matapos lamang ito kapag kinuha na ni Jesus, no? Itong body of Christ na ito, itong entity of the body of Christ sa kanyang pagbabalik, kukunin ni Lord, no? Ang body of Christ o itong church, no? Pagkatapos magsisimula yung ages to come. Yung ages to come, itutuloy ng Diyos ang dealing niya sa bansang Israel. Na-postpone yung ginagawa nila noon, they will continue when the church wala na sa mundong ito, no? So ang law full operation muli, no? Gagawing muli yung kautusan. This period of time, yung period of time ng ages to come is from tribulation, ano? From the tribulation period until the fullness of time. That is the that is the ages to come, no? Yung mga panahon na darating, ano? Ang pagkikitungo ng Diyos sa panahong iyon, from Hebrew to Revelation. Yun ang pagkikitungo ng Diyos sa panahon na yon, ano? Pagka wala na yung body of Christ. Kung hindi mo pa narinig ang ebanghelyo sa mga kapatid na o sa mga magiging makakapanood sa programang ito, kung hindi mo pa narinig ang ebanghelyo ng kaligtasan na ibigan, ano? Iisa lamang ang paraan upang ikaw ay maligtas sa panahong ito. Tandaan natin, no? Ito ay ang pananampalataya lamang sa ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, no? That is the only way. Dahil sa ating mga kasalanan, ating mga kasalanan, siya ay namatay, no? Inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ang kaligtasan ito ay sa biyaya lamang, no? Hindi sa ating mabubuting gawa. Upang walang sino man ang magmapuri, no? Iyon ang sinasabi sa aklat ni Apostol Pablo, no? Walang sino man magmapuri, no? Pagkatapos na tayo ay manampalataya sa ebanghelyong ito, ikaw ay natatakan, no? Natatakan ng Santong Espiritu at ang katwiran ng ating Panginoong Hesus o ang katwiran ng ating Panginoong Hesus ang nakikita ng Diyos sa iyo ngayon, ano? Tayo ay nakatagong kasama ni Kristo sa Diyos, no? Ito ang biyaya ng kaligtasan na mapapasa atin kung tayo ay mananampalataya doon sa ginawa ni Jesus. Hindi sa ating mga gawang mabubuti, no? Sapagkat tayo ay hindi sa mabubuti nating gawa, tayo ay maliligtas. So sana maging pagpapala itong ating pag-aaral ngayong araw na ito at tayo ay magtatapos sa isang maikling panalangin. Lord, marami pong salamat sa iyong pagpapala, sa iyong mga salita na aming natunghayan sa araw na ito. Marami pong salamat sa kaligtasan na ipinagkaloob po sa bawat isa sa amin na sumampalataya sa inyo dahil dun sa kamatayan at pagkalibing at muling pagkabuhay ng aming Panginoong Hesus, kami po ay nagkaroon ng pag-asa at hindi sa aming anumang aming kinasasaniban o anumang aming ginagawa para sa iyo, kundi ito ay biyaya lamang. Kaya marami pong salamat sa aking mga kapatid na nakasama ko sa aming pag-aaral. Bless them, Lord, at sa kanilang mga kahilingan sa mga bagay na spiritual, maging Panginoon sa aming mga kaibigan na makakapanood ng aming programang ito. Lord, makita po nila yung katotohanan sa iyong mga salita. Binabalik ko ang aking pasasalamat dahil ito ang aking inihiling sa tanging matapis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen, no? And amen. So, maraming salamat kapatid at muli sa inyo at si Brother James. Bro, thank you, and Brother Alan and si Joel, no? Si Buddy, ano? So, maraming salamat at maging sa nakakapanood nito at pagpalain po tayo ng lahat ng ating Panginoong Hesus, ano? To God be the glory. At muli hanggang sa susunod. Bye for now at magkita-kita tayo muli sa susunod na araw.